Malaki ang ipinagbago ng The Military Show nitong mga nakaraang taon. Binago ng teknolohiya gaya ng AI, swarm ng drone, underwater drones, at electronic warfare ang umiiral na kaayusan, nagdala ng mga kakayahan at bantang. Ilang dekada pa lang ang nakalipas ay itinuturing na science fiction. Para sa mga sandatahang lakas sa buong mundo, umangkop o mamatay. At mas mabilis nakaangkop ang Sweden kaysa iba. Malakas ang momentum nila nitong huli. Sa nakalipas na ilang taon, nakabuo ang mga Suweko ng sarili nilang mga drone swarm, naging isa sa mga unang bansa na nag-integrate ng AI sa kanilang JAS 39 Gripen E fighter jets at nangguna sa isang bagong modular na paraan ng anti-drone systems gamit ang Loki. Ilan lang yan sa kanilang mga nagawa. Ngayon, muling babaguhin ng Sweden ang mga patakaran. Ngayon ay sa ilalim ng dagat. Kaya, maganda na para sa unahang ikalimang henerasyong submarino sa mundo, ang Blerkinja class o A-26. Ang submarinong ito ay may mga tampok na angkop para sa susunod na henerasyon ng bigmaan sa Baltic Sea at iba pang lugar. At sa puntong ito, mukhang walang magawa ang Rusya para pigilan ito. Narito ang mahahalagang impormasyon tungkol sa A-26 at kung paano ito malaki nitong mababago ang balanse ng kapangyarihan sa zonang Arctic at iba pang lugar. Hindi na dapat ikagulat na ang kumpanyang nasa likod ng A-26 ay ang higanting Suweko na Saab. Kasama sa kanilang mga produkto ang nabanggit na Loki at Gripen E, Global Eye Airborne Early Warning and Control Aircraft, Carl Gustav M4 recoilless rifle, at ang NLO anti-tank missile. Hindi matatawaran ng kakayahan ng Saab na patuloy na maghatid ng world-class na mga weapon system sa iba't ibang larangan. Hindi rin naman basta-basta ang mga naunang pagsubok ng kumpanya sa paggawa ng mga submarino. Ang mga submarinong Gotland class o A-19 ay ginawa noong 1900, naraan siyam na pudasye, at napatunayan na upgraded models ang husay nito. Noong 2005 ilang beses nitong nilubog ang USS Ronald Reagan sa pagsasanay, nang hindi namamalayan ng carrier na nandun siya. At dahil sa mga karagdagang upgrade sa paglipas ng panahon, itinuturing pa rin ang mga ito bilang ilan sa pinakamahuhusay na diesel-electric na submarino sa ilalim ng dagat. Para maging eksakto, ang tatlong Gotland-class submarino ng Sweden, ang HSWMS Gotland, Uppland at Harland, ay hindi talaga dinisenyo ng Saab mismo. Dinisenyo at ginawa sila ng Kockums AB sa Malmo, isang independenteng kumpanya noon. Nakuha ng Saab ang Kockums noong 2014 at pinangalanan ng shipyard na Saab Kockums. Simula noon, ang Saab na ang namahala sa serbisyo, maintenance at major upgrades ng mga submarino, kabilang ang midlife upgrade program para sa lahat ng tatlong barko mula sa huling bahagi ng dekada 2010 hanggang dekada 2020. Ano naman ang kinalaman yan sa bagong A-26? Sa totoo lang, ang mga bagong upgrade na A-19 ay iniulat na nakatanggap ng marami sa mga bagong sistema na makikita rin sa A-26. Mas mahalaga, ang dahilan kung bakit nakuha ng Saab ang Kockums sa simula pa lang, ay pangunahing dahil sa A-26 na programa. Sinimula ng Kockums ang pagbuo ng konsepto para sa bagong A-26 noong kalagitnaan ng dekada 2000 bilang bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Sweden na imodernisa ang kanilang fleet ng mga submarino. Pero, noong 2014, kinansela ng FMV ang programa at may magandang dahilan para dito. Kasi, matagal ng pagmamayari ng mga Aleman ang Kockums na isinama sa Hoheitswerk Deutsche Werft noong 1900 at 1900 at kalaunan ay naging bahagi ng Thyssen Gruppe Marine Systems o TKMS. Ang pangunahing tagagawa ng submarino ng Sweden ay kontrolado na ng kumpanyang Aleman. Nagkaroon ng malaking isyu ang gobyerno ng Sweden nang mapunta sa dayuhan ang pangunahing tagagawa ng submarino, isang mahalagang asset ng pambansang seguridad. Lumala ang sitwasyon na nauwi sa pagkansela ng kontrata. Huminto ang pag-unlad at naiwan ang dipa. Tapos na multimilyong kronang haul na parang nakabitin. Para maresolba ang pagkakabalaho, binili ng Saab AB ang TKMS AB mula sa Thyssen Group noong 2014, tinawag itong Saab Kockums, at muling nakuha ang kontrol sa Karlskrona Shipyard at mga siyam na raang manggagawa nito. Matapos matugunan ng alalahanin sa seguridad ng gobyerno, mabilis na umusad muli ang proyekto. Noong Hunyo, 2015 iginawad ng FMV sa Saab Kockums ang bagong kontrata para sa dalawang A-26 na nagkakahalaga ng 7.6 bilyong Swedish kronor o humigit kumulang $820 milyong. Tama na ulit ang direksyon ng proyekto at tuloy-tuloy ang pagsulong. Ang kilya ng unang A-26 na tinawag na HSWIMS Blerkinja
ay inilatag sa Karlskrona shipyards noong huling bahagi ng Hunyo 2022 kasabay ng paggawa ng pangalawang submarino, ang HSWIM Scone. Dahil dito, kasalukuyang isinasagawa ang isang malaking at komplikadong konstruksyon. Ang A-26 ay ginagawa sa 5 bahagi at may 140 na sistema sa loob. Tatatalakayin natin ng mas detalyado mamaya. Ang mga sistemang iyon ay nangangailangan ng 600,000 piyesa 60, 2 milyang kable at 10,000 natatanging tubo at conduit. Gumamit ang SAB ng makabagong proseso ng inhinyeriya tulad ng model-based definition, digital twins, threads at product lifecycle management tools para may sakatuparan ang malaking prosesong ito. Gayunpaman, ang kontrobersya sa pagmamayari, mga abala sa supply chain gaya ng mga lockdown dahil sa COVID-19 at laki ng supply chain ay nagdulot ng epekto. Ayon sa pinakabagong Procurement Contract Award noong Oktubre 2025, muling naantalang paghahatid ng 2 barko. Inaasahan sanang magiging handa para sa serbisyo ang mga barko noong 2024 at 2025. Ngunit na yon ay inaasahan na lamang sa 2027 at 2028. Halos doble na rin ang kabuuang gastos, mula sa humigit kumulang $1.51 bilyong hanggang $2.7 bilyong. Karaniwan na ngayon ang pagkaantala sa produksyon at labis na gastos. At madalas itong hindi kanais-nais. Ang nantalang delivery ay nakaapekto sa deployment strategy at schedule at hindi madaling ibenta sa politika ang malaking sobrang gastos. Pero sa kaso ng A-26, ang pagkaantala ay sa maraming paraan naging isang biyayang hindi inaasahan. Napakabilis ng pagbabago sa teknolohiya ng digmaan nitong mga nakaraang taon. Kaya nagmamadali ang mga gumagawa ng kagamitang militar sa mundo na makasabay. Maaring maluma na ang mga sistemang ilalagay sa barko at eroplano bago pa ito mai-install. Ibig sabihin, kailangan nilang itigil ang proyekto at tanggapin ang lugi o mag-redesign na magdudulot ng dagdag na pagkaantala at gastos. Kung naihatid ang A-26 sa orihinal na schedule, baka wala sa opsyon ang ilang pinakakapanapanabik na tampok nito. Ngayon, may pagkakataon ang SAB na gamitin agad ang makabago at pangmatagalang teknolohiya mula simula. Puno ng ganitong mga tampok ang A-26 na nagbibigay dito ng halos di mapipigil ang lakas at nagpapanatili nito sa hinaharap. Isang submarinong ika-5 henerasyon sa lahat ng aspeto. Pero ano nga bang isang ika-5 henerasyong submarino? At anong dahilan kung bakit ang A-26 ang kauna-unahan sa mundo? Ang isang ika-5 henerasyong submarino ay pangunahing tinutukoy sa pamamagitan ng kakayahan nitong tuluyang makiisa sa multi-domain operations ng NATO o MDO framework na lumalampas sa tradisyonal na pakikidigma sa ilalim ng dagat upang epektibong gumalaw sa dagat, himpapawid at impormasyon ng mga larangan. Ang mga naunang henerasyon ng submarino ay nakatutok lang sa pagkatago sa ilalim ng dagat at lakas ng armas. Ang ika-5 henerasyong submarino ay mas versatile, may balancing multi-domain signatures, advanced AI para sa mabilis na pagproseso ng datos, at kakayahan sa seabed warfare tulad ng pagpapadala ng UUVs at espesyal na puwersa. Makikita natin mamaya na ang A-26 ay may lahat ng kakayahang ito, mas marami pa, at kilala sa pagiging palihim at malakas ang armas. Ngayon, itinatampok ng disenyo ng ika-5 henerasyong submarino ang modularity. Ang mga modular payload bay ay nagpapahintulot ng mabilis na pagbabago para sa iba't ibang tungkulin, kabilang ang intelligence, surveillance, reconnaissance o ISR, strike, at mga espesyal na operasyon. Kung lilipat ka mula surveillance mission sa mine-laying operation, alisin ang surveillance module at palitan ng mine-laying module. Ang katawan ng A-26 ay ginagawa na nakasentro sa modularidad. Tulad ng nabanggit kanina, 5 magkakahiwalay na bahagi ang sabay-sabay na ginagawa, kung saan ang stern cone section pa lang ay tumitimbang na ng humigit kumulang 80 tonelada. Paghanda na sila, pagsasamahin silang parang higanting Lego pieces. Ang modular na konstruksyon ng A-26 ay nagpapadali ng mabilis na reconfiguration para sa iba't ibang tungkulin, gaya ng pag-integrate ng UUV at mga sistema ng paglulunsad at pagbawi gamit ang mga dedikadong multi-mission portal. Pinapapalakas ng modular na disenyo ang export potential ng barko dahil pwedeng magdagdag o mag-alis ng features ayon sa pangangailangan ng iba't ibang hukbong dagat. Pinapayagan itong hindi isama ng bansa ang teknolohiyang delikado sa seguridad, isang maingat na hakbang para sa Sweden mula sa karanasan sa A-26. Tulad ng nakikita ninyo, natutugunan ng A-26 ang lahat ng pamantayan para sa ika-5 henerasyon ng submarino. At ito ang unang nakagawa nito. Pinaghalo nito ang stealth,
matibay at flexible na disenyo na hinahamon ang tradisyonal na pananaw sa diesel-electric platforms at kinatatakutan ng mga Ruso. Ang disenyo nito ay nagpapakitang ang makabagong conventional submarino ay maaaring maging abot-kaya at mahusay na alternatibo sa nuclear-powered na barko na nagbibigay ng flexibility sa operasyon sa iba't ibang teatro at sitwasyon ng misyon sa maliit na bahagi lang ng halaga. Multi-domain ang A-26 kayang magsagawa ng intelihensya, mangolekta ng impormasyon, mag-deploy ng unmanned systems, sumuporta sa espesyal na operasyon, at magbantay ng infrastruktura sa ilalim ng dagat. Lahat ito habang nananatiling nakalubog at hirap matukoy sa matagal na panahon. Ang pangunahing katangian ng A-26 ay kaya nitong pamahalaan ang mga bakas nito sa iba't ibang domain, gamit ang mga teknik sa pagpigil ng tunog, magnetiko, radar, elektrisidad, infrared at biswal. Bilang bahagi ng MDO framework ng NATO, ang A-26 ay may electronic surveillance at communication system na kayang mangalap, maguri, at magpadala ng datos sa Allied Command Network ng epektibo. Ang kakayahan nito sa electronic support ay nagpapahintulot sa pasibong pagharang at pag-uri ng signal para makuha ang kabuang larawan ng komunikasyon, radar emission, at kalaw ng kalaban. Para itong Hoover vacuum, sa ilalim ng dagat na sumisipsip ng impormasyon sa lahat na aktibidad ng Russia sa ibabaw at ilalim ng alon. Siyempre, bilang isang sasakyang pandagat sa ilalim ng tubig, ang pangunahing paraan ng pagtuklas ay sa pamamagitan ng sonar, at ang A-26 ay hindi naman kulang sa aspetong ito. Ang sonar suite ay pinagsasama ang Atlas Electronic Bow at Flank Arrays, HF Interceptor Sonar Arrays, Kongsberg SA-SIAM na 510S sonar para sa pag-iwas sa mina, at Safran Series 30 optronic masks para sa periscope at pagmamasid sa ibabaw. Ang passive at active sonar na ito ay gumagana sa mababa hanggang katamtamang frequency, na inuunang sensitivity sa mababaw na baybaying kapaligirang karaniwan sa Baltic Sea. Pinapapusay ng Electronic Support Measures, ESM systems, ang acoustic detection ng A-26 sa pamamagitan ng pagmamanman ng radar at communication signals. Kaya natutukoy ng submarine ang lokasyon ng mga emitter at nauri ang mga banta ng pasibo. Tulad ng inaasahan, ang dami ng active at passive detection equipment ng submarine ay tuloy-tuloy na nagpuproduce ng napakaraming datos na kailangang mabilis at maayos iproseso. Ginamit ang sabang AI para pabilisin ang proseso. Ayon sa kumpanya, ang AI-assisted data processing ng A-26 ay nagpapabilis ng pagsisynchronize sa mga asset ng himpapawid, lupa, cyber at kalawakan sa mga pinagsamang operasyon na tumutulong sa tinatawag ng Swedish Navy na underwater information warfare. Kabilang dito ang pagsasamantala sa komunikasyon ng kalaban at proteksyon ng pambansang infrastruktura sa ilalim ng dagat, lalo na ng mahalagang kable at pipeline. Hindi madali ang pamamahalan ng mga signal at datos at pagpili ng tamang tugon, pero handang-handa ang A-26 para dito. Ang Siam LV Combat Management System o CMS ay nagbibigay ng command, control, communications, computers at intelligence, C-41, na koordinasyon sa iba't ibang plataporma ng hukbong dagat at misyon na nagpapabilis at nagpapahusay sa paggawa ng desisyon. Pinag-iisa ng Siam LV ang sonar at optronic sensor input para bigyan ng operator ng isang tactical na larawan, kaya mabilis nilang matukoy at matugunan ang mga banta. Ang Siam LV ay may kasamang advanced na pagproseso para sa real-time na pag-uugnay ng datos mula sa parehong radar ESM at communication ESM systems. Nagbibigay ito sa A-26 ng mas mataas na kakayahang matukoy ang electromagnetic emission nang hindi natatransmit na hindi nakakompromiso ang stealth nito. Mag-enjoy sa military analysis at pagpapakita ng sandata. Hatid namin ito linggo-linggo sa The Military Show. Mag-subscribe para sa top military insights sa YouTube. Ngayon, ang mga teknolohiyang tinalakay natin ay tunay na game changers, lalo na sa lugar kung saan pangunahing gagamitin ng A-26 partikular na sa serbisyo ng Swedish Navy, ang Baltic Sea. Ang streamline na katawan ng A-26 ay ginawa para sa high stealth operations sa masisikip at mababaw na tubig ng Baltic. Dagat ito na may kakaibang hamon, nagkakayelo tuwing taglamig, at mahirap gamitin ng sonar dahil sa ilalim nito. Sa madaling salita, malaking combat zone ito na may mababaw na tubig at komplikadong baybayin, hindi akma sa nuclear submarine. Pero hindi ito problema para sa A-26. Ang pressure hull ng A-26 ay gawa sa advanced na high-strength steel na nagpapalakas sa estruktura sa operational na lalim at nagpapababa ng tunog.
Wala rin itong external tanks, kaya mas mahirap matukoy at mas pinatibay para sa shock resistance. Kaya kaya mag-operate sa mga minadong lugar tulad ng Baltic Sea. May haba itong halos 200 at 17 talampakan lapad na 22.14 talampakan draft, na 19.68 talampakan, at displacement na humigit kumulang 1,000 siyam na 125 tonelad kapag nasa ibabaw at 2,100 tonelad kapag nakalubog. Sakto itong gamitin sa paglalayag sa mga lugar na mababaw ang tubig tulad ng karamihan sa baybayin ng Baltic Sea. Pinahusay ng Strutter Stern configuration ang paglalayag gamit ang 4 na surface na magkakahiwalay na nakokontrol para sa mas mahusay na maneuverability sa mababang bilis at katatagan sa pag-ahon o magulong kondisyon. Pinapapadali ng disenyo ang pagmamanyobra sa mga kapuluang lugar gaya ng Baltic nang hindi sinasakripisyo ang hydrodynamic efficiency. Ang pressure-resistant hull at Crado configuration ng A26 ay nagbibigay dito ng isa pang malakas na kakayahan, lalo na sa seabed warfare. Pwede itong humimpil sa ilalim ng dagat, protektahan ng underwater cable, bantayan ang mahahalagang lagusan, at kontrolin ang mga mahahalagang rutang pandagat. Bukod pa rito, malamang hindi malalaman ng mga Ruso na nandoon ito dahil sa advanced stealth ng A26. Ang Saab ay may magandang pangalan para sa kanilang stealth system na tinawag na Ghost, daglat ng genuine holistic stealth. Gawa ng Saab, ang advanced stealth technology na ito ay dinisenyo para mabawasan ang detectable signatures ng barko sa acoustic, magnetic, at electromagnetic spectrums. Maraming bahagi ang teknolohiyang ito, at ang pinakamahalaga rito ay ang configuration ng makina ng A26. Gumagamit ang A26 ng hybrid na diesel-electric at Stirling Air-Dependent Propulsion AIP system. May 3 diesel engine ang diesel-electric setup para mag-recharge ng baterya habang nasa ibabaw ng tubig o nagsasnorkel. Ang ganitong recharge ng baterya ay nagbibigay daan sa A26 na gumamit ng electric propulsion na pinapagana ng baterya para sa tahimik at mas mabilis na operasyon habang nakalubog. Ang bahagi ng AIP ay binubuo ng 3 Cockham Stirling engine. Bawat isa ay nagbibigay ng mga 75 kilowatts na mechanical power na kino-convert sa kuryente, kaya ang kabuang output ng AIP ay 225 kilowatts. At dito sa bahagi ng AIP ng makina, nagmumula ang mahika. Ang Stirling AIP system ng Saab ay pinapayagan ng A26 na manatili sa ilalim ng tubig ng ilang linggo nang hindi umahon. Malaki na ito para sa di-nuclear na submarino. Dati, ganitong pangtitiis ay tanging para sa nuclear-powered na submarino lang. Kadalasan, ang diesel-electric submarino ay ilang araw lang maaring lumubog bago umahon para kumuha ng dagdag na oxygen para sa makina. Ang Stirling AIP system ay gumagamit ng likidong oxygen at diesel fuel para gumawa ng kuryente sa selyadong siklo gamit ang external combustion, kaya't mababa ang panginginig at ingay. Mas matipid, madaling imaintina at compatible sa modular na retrofit ang teknolohiyang ito kumpara sa ibang AIP gaya ng fuel cells. Kung paano ito gumagana ay isang pangunahing halimbawa ng natatanging timpla ng pagiging practical at malikhaing pag-iisip ng mga Suweko. Ang closed-cycle external combustion engine ng Stirling AIP ay nagsusunog ng diesel fuel gamit ang likidong oxygen na nakaimbak sa mga tangke sa loob ng barko. Ang init mula sa pagsunog ay nagpapainit sa selyadong inert gas tulad ng helium sa loob ng makina, na nagiging dahilan upang ito ay lumawak at itulak ang mga piston. Pagkatapos, pinaikot ng piston ng generator para gumawa ng kuryente na nagpapagana sa electric motor ng submarino o nagcha-charge sa baterya nito. Pagkatapos, pinalalamig ang pinainit na gas gamit ang umiikot na tubig dagat bago ulit i-compress na kumukumpleto sa siklo. Mahalaga, nangyayari ito habang nakalubog ang submarino at hindi kailangan ng oxygen mula sa atmosfera. Ang sistemang ito ay may 4 na pangunahing benepisyo para sa A26 at submarinong Gotland class na gumagamit nito. Una, tulad ng napag-usapan, ay mas matagal na kakayahang manatiling nakalubog. Ang Gotland class ay kaya manatiling nakalubog ng hanggang 14 na araw at makapaglakbay sa bilis na 5 knots nang may saklaw na 1,000 at 700 nautical miles nang hindi gumagamit ng snorkel. Dahil sa mga pagbabago sa A26, inaasahan na mas matagal pa itong makakapanatiling nakalubog. Ayon sa ulat, kaya nitong manatiling nakalubog ng hanggang 45 araw kabilang ang 18 araw gamit ang AIP at may pinakamabilis na 12.4 milya bawat oras sa ilalim ng tubig. Pangalawang bentahe nito ang mahusay magtago at manahimik. Tahimik at walang panginginig ang Stirling engine dahil tuloy-tuloy ang pagsunog sa labas ng gumagalaw na bahagi.
Ang resulta ay napakababa ng tunog ng nalilika, kaya napakahirap matukoy ang submarino, lalo na sa mababaw at magulong tubig ng Baltic Sea. Ang ikatlong benepisyo ng AIP ay mas mababang posibilidad na matukoy dahil ang pag-snorkel ay nilalantad ang palo ng submarino at nadudulot ng ingay at radar signature. Dahil hindi na kailangan mag-snorkel, nananatiling tago ang submarino at mas kaunti ang panganib na matukoy ng radar, sonar o mata. Pang-apat, ang Sterling AIP ay mas matipid gawin at panatilihin kumpara sa ibang teknolohiya ng AIP tulad ng fuel cells o nuclear power. Nag-aalok ito ng high-performance na alternatibo na mas simple at mura kaysa nuclear propulsion. Sa totoo lang, mas tahimik ng kaunti ang ibang AIP system tulad ng fuel cells. Pero ang Sterling engine ay may mahabang endurance, tahimik at subok ang pagiging maasahan. Kaya ito ang perpektong pagpili para sa unang ikalimang henerasyon na submarine sa mundo. Pero hindi lang sa makina, kakaiba ang A26. Ang hugis-luha nitong streamlined ay nagpapababa ng ingay at turbulence mula sa agos ng tubig. Ang mga anechoic coating sa panlabas na hull ay sumisipsip ng mga balik-echo ng aktibong sonar habang nasa ilalim ng tubig. Ang rubberized mounting at baffle ay bumabalot sa makina ng barko para pigilan ang paglipat ng panginginig sa pressure hull. Pinagsama, ang resulta ay antas ng self-noise na kabilang sa pinakatahimik sa mga hindi nuclear na klase ng submarino. Kahit na nasa ibabaw ng tubig, nag-aalok pa rin ang A26 ng malaking kakayahang manatiling hindi matukoy. Ang mga tradisyonal na butas sa hull ay nagpapataas ng radar cross-section at posibleng mga tagas. Para maiwasan ito, gumagamit ang A26 ng di tumatagos na optronic mast na may electro-optical sensors para sa periscope at search function na may high-resolution imaging system. Ang config ng mast na ito ay tumutulong sa A26 na manatiling stealth habang nagmamanman sa mababaw na tubig o periscope depth nang hindi nalalantad ang mga bahagi na madaling makita o matukoy gamit ang visual o electromagnetic detection. Mas mahalaga, nakaayon ang setup na ito sa network-centric na prinsipyo ng NATO na naglalaan ng secure na data links para sa pagbabahagi ng intelligence mula sa sensors sa allied na unit sa himpapawid at dagat. Siyempre, ang A26 ay hindi lang para tukuyin, kundi para alisin din ang mga banta. Ang pangunahing sandata para sa opensiba ay 4,500 at 33 mm torpedo tubes na kaya maglunsad ng mabibigat na torpedo 62 o 63 na mga torpedo para sa laban ng anti-submarine at anti-surface. Ang TP-62 ay sandatang pumpjet na may saklaw na lampas, 25 milya at 286.6 na libra na warhead na nagbibigay ng napakalawak na kakayahang umatake sa mga barkong pandagat at submarino. Tinutulungan ng mga tubong ito ang paglalagay ng naval mine para sa aerial denial operations. Bilang dagdag na paghahanda, meron ding 200 na tubo para sa paglulunsad ng magaan na Torped 47 na kilala rin bilang Sub-Lightweight Torpedo o SLWT. Kayang maglaman ng halos 20 unit ng armas, kabilang torpedo at mina, ang ganitong ayos. Iniimbak ang mga ito sa modular na ayos para gawing mas angkop ang kargamento bawat misyon. Ang susunod na module ay siguro ang pinakakapana-panabik. Bukod sa mga tubo ng torpedo, may 6.5 by 1.6 talampakang multi-mission portal na nagsisilbing flexible na lockout chamber. Ito ay particular na dinisenyo upang magpalabas ng mga UUV o maghatid ng hanggang 8 Special Forces divers kasama ang kanilang kagamitan. Ang A26 ay dinisenyo para magdala ng hanggang 25 crew at pwedeng palawakin sa 35 kasama ang mga divers o espesyal na puwersa. Ibig sabihin ng multi-mission portal, kayang gawin ng A26 higit pa sa pagpapaputok ng torpedo at mina. Pwede itong magpadala ng mga marine para sa palihim na pagpasok o multipurpose UUVs para sa mga operasyon sa sahig ng dagat nang hindi nasisira ang stealth profile ng submarino. Ngayon, ang A26 ay hindi lang ang tanging submarino sa dagat na may kakayahang magpadala ng UUVs at special forces. Ang payload module ng Virginia-class submarine ng US Navy ay halos pareho rin ang ginagawa. At ang German Type 200 at 12 at 214 kasamang Japanese Sidoryo class ay parehong may kakayahan din na magsagawa ng mga espesyal na payload tulad ng UUVs o mga diver. Hindi tulad ng ibang submarino, ang multi-mission portal ng A26 ay sentral at nababagong bahagi ng disenyo, hindi lang dagdag na kakayahan. At ito ang unang submarino na may ikalimang henerasyon na kakayahan.
Ang modular hull architecture ay maaaring mag-integrate ng vertical launch systems para sa cruise missiles na may panukalang hanggang 18 cells para sa land attack o anti-ship munitions gaya ng mga inangkop na baryante ng Tomahawk. Pinapaindulutan ng module ang 26 na umangkop sa mga hypersonic o mas malayuang banta habang umuunlad ang teknolohiya. Madaling makita kung bakit ang 26 ay tinuturing na susunod na henerasyon sa teknolohiya ng submarino. Ang pagsasama ng stealth, mahabang paglubog, lawak ng misyon, at modular expansion ay babaguhin ang takbo ng sitwasyon sa Baltic Sea. Tiyak na hindi ikatutuwa ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Ngayon, may mabigat siyang bagong asymmetric na banta sa hirap ng operasyon ng hukbong dagat ng Russia. Sa simula pa lang, mahihirapan siyang matukoy ang 26. Ang mababaw at alat-tabang na tubig ng Baltic Sea at komplikadong akustika ay nadudulot ng mga bulag na lugar na pabor sa maliliit at tahimik na diesel-electric submarino gaya ng 26. Ang ghost technology ng barko ay perpektong angkop para samantalhin ang ganitong kapaligiran na nagpapahintulot sa submarino na maglaho mula sa pagtukoy ng Russia kahit sa malapitang distansya. Kung hindi mo makita, hindi mo matatamaan. Ang Sterling AIP engine ng A-26 ay kayang humanap ng sulok sa saigdagat at manatili roon ng ilang araw, kaya halos imposibleng matunton at isa itong laging nakatagong banta. Alam ni Putin na nandun ito sa kung saan, pero hindi niya alam kung nasaan ito, anong ginagawa nito o gaano katagal itong gagawin doon. Pinakamasama, hindi lang ito problema ng Sweden para kay Putin, kundi problema rin ng NATO. Kayang humiga ang A-26 sa sahig dagat at tahimik na maghintay ng tamang sandali para magpakawala ng mga TP-62 laban sa mga hindi naghihinalang frigate at korbeta ng Russia sa ibabaw ng tubig. Maaring magpadala ng diver o UUV para sirain ang mahahalagang pipeline at communication cable ng Russia sa ilalim ng dagat nang hindi nila namamalaya. O pwede rin itong manatili roon bilang tahimik na bantay, kumukolekta ng impormasyon sa galaw ng mga Ruso at napapasa nito sa NATO nang di namamalayan ng mga Ruso. Sa totoo lang, kahit kakaunti lang ang A-26, malaking panghadlang pa rin ito sa anumang agresyon ng Russia dahil sa hindi patas na pinsalang dulot ng kanilang element of surprise sa fleet ng kalaban. Kaya malamang na mapipilitan si Putin maglaan ng malaking pondo at yaman para sa kontra-submarino sa Baltic laban sa A-26. Malaking abala ito para sa bansang sagad ng militar at budget dahil sa Ukraine, lalo na sa mahirap na Baltic Sea. Kaunting ginhawa lang ito para sa autocrat, pero may ilang taon pa bago maging realidad ang bangungot na ito. Dahil sa bilis ng pag-unlad nito, hindi natin alam kung anong bagong kakayahan ang maaaring idagdag ng modular na disenyo ng A-26 sa hinaharap. Babantayan namin ito at magbibigay ng update, kaya manatiling nakatutok. Habang naghihintay, panuorin ang video tungkol sa kamanghamanghang Swedish Modular Military Engineering, ang Loki anti-drone system na nabanggit kanina. Salamat sa panonood.